Ang Russia na ngayon ang kontroladong banta, hindi na ang China ang pangunahing panganib. Dapat lutasin ng Europa ang digmaan ng Russia at Ukraine. At hindi na obligadong tumulong ang Estados Unidos sa seguridad ng mga kaalyado nito. Narito ang buod ng bagong estratehiya ng pambansang seguridad ng Estados Unidos na inilabas kamakailan ni Trump. Kamakailan, inilabas ng Pentagon ang bagong pambansang estratehiya sa depensa ng Estados Unidos. Binago ang mga prioridad at hinikayat ang mga kaalyado na mag-ingat para sa sariling seguridad. Kinumpirma ng administrasyon ni Donald Trump ang pagtutok sa dominasyon sa kanlurang hemispero. Ang pinakamahalaga ay binigyang diin sa dokumento na ang mga kaalyado sa Europa ang dapat manguna sa pagsuporta sa depensa ng Ukraine. At ang huling sipi mula sa dokumento, matagal nang hinayaan ng mga kaalyado na Estados Unidos ang gumastos para sa kanilang depensa, na ang benepisyo ay napupunta sa elitistang politiko at ang gastos ay pasan ng karaniwang Amerikano. Sa kabuuan, ang dokumento ng pambansang depensa ng Estados Unidos ay labis na politisado at nagpapakita ng pagtalikod ni Donald Trump sa mga dating kaugalian ng Euro-Atlantikong Alyansa. Ang dokumento tungkol sa pambansang depensa ay labis, ngunit ipinapakita nito ang ganap na pagtalikod ni Donald Trump sa mga kaugalian sa Euro-Atlantikong Alyansa. Sa kabuuan, ang dokumento tungkol sa pambansang depensa ng Estados Unidos ay labis na politisado. Ngunit ipinapakita nito ang ganap na pagtalikod ni Donald Trump sa lumang Euro-Atlantikong Alyansa. Sa kabuuan, ang dokumento ng pambansang depensa ng Estados Unidos ay labis na politisado. Trump, mga lumang tradisyon sa Euro-Atlantikong Alyansa, sa kabuuan, pambansang depensa. Lubos nitong ipinapakita ang ganap na pagtalikod ni Donald Trump sa mga lumang tradisyon ng Euro-Atlantikong Alyansa. Sa kabuuan, ang dokumento tungkol sa pambansang depensa ay labis na politisado, ngunit ipinapakita nito ang ganap na pagtalikod ni Donald Trump sa mga tradisyon ng Euro-Atlantikong Alyansa sa kabuuan, at ang pambansang depensa ng Estados Unidos ay labis na politisado. Ngunit ipinapakita nito ang ganap na pagtalikod ni Donald Trump sa mga lumang tradisyon ng Euro-Atlantikong Alyansa, at sa depensa ay lubos na ganap ang pagtalikod ni Donald Trump sa mga lumang tradisyon ng Euro-Atlantikong Alyansa sa kabuuan, at ang pambansang depensa ay labis na politisado ni Donald Trump mula sa mga lumang tradisyon ng Euro-Atlantikong Alyansa. Ngunit sa estratehiya ng pambansang depensa ng Estados Unidos ay nakasulat ang sumusunod na sipi.
Nananatiling mahalaga ang Europa, ngunit paliit ng paliit ang bahagi nito sa pandaigdigang lakas ng ekonomiya. Mula rito, kahit na tayo ay narito at nananatiling tapat sa Europa, kailangan at gagawin nating bigyan ng prioridad ang depensa ng teritoryo ng Estados Unidos at ang pagpigil sa China. Hinihikayat din ng Estados Unidos ang mas malaking paghahati ng responsibilidad kasama ang mga kaalyado at kasosyo. Sa kanlurang hemispero, lalo pang naging interesante. Nanawagan ang estratehiya ng tulong mula sa mga kasosyo ng Amerika, habang binabalaan din sila na aktibong ipagtatanggol ng Estados Unidos ang interes nito sa kanlurang hemispero. Sinasabi ng Estados Unidos na mahina na ang ekonomiya ng Europa at bumababa ang kanilang pandaigdigang lakas, kaya hayaan na lang silang mag-ayos ng sarili nila. Pero kung kakailanganin ng Amerika ng tulong sa kanlurang hemispero, dapat tumulong ang Europa. Dahil minsan na ring tinulungan sila ng Amerika noon. Binanggit sa dokumento ang pag-access sa Panama Canal at Greenland. Matapos ipahayag ni Trump na nakamit niya ang mga paunang kasunduan tungkol sa seguridad sa Arctic kasama si General Sekretaryo ng NATO na si Mark Rutte. Sinabi na ni Trump na dapat pag-isipan ng United States ang pagbabalik ng kontrata sa Panama Canal at inakusahan ang Panama na ibinigay ang impluensya sa mahalagang bagay. At ngayong linggo, nang tanungin kung pinag-iisipan pa rin ang posibilidad ng pagbabalik ng kontrol sa kanal, sinabi ni Trump, "Ayokong sabihin yan sa inyo." Oo, patuloy itong isinasaalang-alang sa estratehiyang depensa. Ipinahayag din ng Pentagon ang pagsang-ayon sa operasyon kung saan nahuli ang lider ng Venezuela na si Nicolas Maduro noong simula ng buwang ito at sinabi na lahat ng mga narkoterorista ay dapat magtanda tungkol dito. Pero pagdating sa China, tila binaligtad ng Estados Unidos ang sarili nilang pambansang estratehiya sa seguridad. Ang bagong dokumento ng Pentagon ay tinitingnan ang China na dating pangunahing kalaban sa administrasyon ni Joe Biden bilang matatag na puwersa sa Indo-Pasipiko, na kailangan lang pigilan mula sa pagdomina sa Estados Unidos o sa kanilang mga kaalyado. Heto ang sipi mula sa estratehiya ng pambansang depensa ng Estados Unidos. Hindi layunin ng Estados Unidos na dominahin ang China at hindi rin nila layunin na supilin o hamakin ito. Hindi ito kailangan ng pagbabago ng rehimen o ibang malalaking labanan. Gusto ni Pangulong Trump ng matatag na mundo, patas na kalakalan, at ugnayang may paggalang sa China. Plano ng Estados Unidos palawakin ang komunikasyon militar sa hukbong Chino na naging nakakagulat. Sa parehong panahon, hindi binanggit ng estratehiya o nagbigay ng garantiya sa Taiwan na itinuturing ng Beijing bilang bahagi ng teritoryo nito at hindi inaalis ang posibilidad ng puwersahang kontrol sa isla. Ayon sa batas nila, obligadong magbigay ng suportang militar ang Estados Unidos sa Taiwan. Pero sa estratehiya ng pambansang depensa, walang nabanggit tungkol dito. Handa naman silang ayusin ang komunikasyon sa hukbong Chino. Sa depensa ni Joe Biden, nakasaad noon na susuportahan ng Estados Unidos ang depensa ng Taiwan. Pero ngayon, wala nang nabanggit dito. At hindi na rin banta o kalaban ang China. May isa pang halimbawa ng paglilipat ng seguridad sa rehiyon sa mga kaalyado. Ang banta mula sa Democratic People's Republic of Korea, Hilagang Korea. Isa pang sipi mula sa estratehiya ng Pentagon. Kayang akuin ng Timog Korea ang pangunahing responsibilidad sa pagpigil sa Hilagang Korea, gamit ang kritikal ngunit mas limitadong suporta mula sa Estados Unidos, kaugnay ng Gitnang Silangan. Ayon sa dokumento, nananatiling banta ang Iran at posibleng palakasin muli ang sandatahang lakas at subukang gumawa ng sandatang nuklear. Tinawag ng Pentagon ang Israel na huwarang kaalyado at hinikayat ang mga kaalyado at kasosyo ng United States sa Gitnang Silangan na mas malaki ang gampanan sa depensa. Maaaring gumawa ang Washington ng matinding aksyon sa rehiyong ito. Gusto kong banggitin na ang paglalathala ng bagong estratehiyang pangdepensa ay naging pagtatapos ng isang linggo ng alitan ng administrasyon ni Trump sa mga tradisyonal na kaalyado ng Estados Unidos, partikular na sa Europa. Nagbanta ang pinuno ng White House ng taripa sa ilang kasosyong Europeo
para gipitin sila at makuha ang kontrol sa Greenland. Kahit inanunsyo niya ang kasunduan na nagpaibsan ng tensyon, naharap pa rin ang mga kaalyado sa sinasabing mapanupil na asal ng Estados Unidos. Malamang hindi sila matutuwa na ang kagawaran ng digmaan ng Amerika sa pamumuno ni Pete Hegseth ay magbibigay ng mga opsyon para tiyakin ang militar at komersyal na akses ng Estados Unidos sa mga teritoryo gaya ng Greenland at Panama Canal. Ibig sabihin, bahagi na ito ng estratehiya. Dito lumitaw ang isang babala para sa Canada, pinakamalapit na kapitbahay ng Estados Unidos. Ang bagong estratehiya ng depensa ng Estados Unidos ay sabay na nananawagan ng kooperasyon sa Canada at iba pang mga kapitbahay, ngunit naglalaman din ito ng mahigpit na babala ayon sa kanila. Tapat kaming makikipagtulungan sa mga kapitbahay namin sa Canada at mga kasosyo sa gitna at Timog Amerika. Ngunit titiyakin namin na iginagalang at tinutupad nila ang kanilang bahagi ng trabaho para maprotektahan ang ating mga pinagsasaluhang interes. Kung hindi nila gagawin ito, handa kaming gumawa ng matitindi at tiyak na hakbang para sa interes ng Estados Unidos. Ang dokumentong ito ay sumusuporta sa filosofiya ni Donald Trump na Amerika muna, na nagtataguyod ng hindi pakikialam sa banyagang usapin, kinokwestiyon ang matagal ng estratehikong relasyon at inuuna ang interes ng Estados Unidos. Tinatawag din itong isolationism, pero ayoko masyado sa salitang iyon dahil pinalalaki nito ang problema. Sa totoo lang, hindi lalabas ang Estados Unidos sa NATO, hindi sila tuluyang aalis sa Europa, hindi rin sila aalis sa Indo-Pasipikong rehiyon, at iba pa. Ibig sabihin, ito ay isang muling pag-aayos. Oo, babawasan ng mga Amerikano ang partisipasyon nila sa seguridad ng kaalyado, pero hindi sila planong umalis ng tuluyan. Kailangan ding tandaan na ang huling National Defense Strategy ng Estados Unidos ay inilabas noong 2022 sa pamumuno ni Joe Biden at nakatuon ito sa China bilang pinakamalaking hamon sa Amerika. Umalis ang Rusya at pinatunayan ng Amerika na bumuo ng pinakamalalaking alyansa kasama ang kanilang mga kaalyado. Hindi nila sinabing kayo na lang ang bahala sa lahat, tapos kami tutulong lang. Pero ngayon, malinaw na nagbago na ang prioridad. Dito ko ilalagay ang tatlong tuldok. Mga kaibigan, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description nakasulat na suportahan ang channel ni Alexi Pechi at pumili ng komportableng paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.